Lumagda ng isang executive order si Manila Mayor Isko Moreno para bawasan ng 50% ang paggamit ng lungsod ng mga sasakyan at iba pang kagamitan na kumukonsumo ng langis. Sa kabila ito ng posibleng krisis ng langis kaugnay pa rin sa sigalot sa West o Middle East. Nagbabalik si Graciela Corazon. Bilang tugon sa nakaambang oil crisis dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East, nilagdaan ni Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order No. 7 Series of 2026 na naglalayong bawasan ang paggamit ng produktong petrolyo sa lungsod ng Maynila. Saklaw ng naturang kautusan ang lahat ng departamento at tanggapan ng lungsod, kabilang ang paggamit ng mga opisyal ng sasakyan, generator set, heavy equipment at iba pang kagamitan na gumagamit ng fuel. Ayon kay Mayor Isko Moreno, sa ilalim ng panukala, inaatasan na bawasan ng at least 50% ang pagkonsumo ng fuel sa lahat ng mga kagawaran, kawanian at tanggapan ng pamahalaang lungsod. Layunin ng lungsod na mabawasan ang konsumo ng fuel at matiyak ang episyenteng paggamit ng limitadong supply sa gitna ng girian sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Achieve an immediate minimum fuel consumption by at least 50% in their respective offices except as provided in Section 8 herein. Gayunpaman, nilinaw ng alkalde na hindi saklaw ng restriksyon ang mga serbisyong may kinalaman sa emergency response at mahalagang operasyon ng lungsod. Kabilang dito ang pulisya, bumbero, ambulansya, disaster response, healthcare services, koleksyon at hauling ng basura, traffic management at iba pang serbisyong maaaring ideklarang essential. Samantala, pansamantala rin munang ipagbabawal ng LGU ang non-essential travel at ang lahat ng aktibidad ng lakbay-aral at mga paglalakbay sa ibang bansa maliban kung ito ay critical o emergency. Ipatutupad rin ang pagpapatay o switching off power ng mga kuryente tuwing alas 5 ng hapon sa mga ospital na pinatatakbo ng Manila LGU. Ang mga pagpupulong na isinasagawa ng pamahalaang lungsod para sa barangay health centers, ospital at district satellite ay gagawin rin munang online. Pati ang graduation ceremony para sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya ay gaganapin rin muna sa loob ng kani-kanilang mga campus upang mabawasan ang paglalakbay at paggamit ng mga sasakyan ng mga pamilya. Nananawagan rin ang alkalde sa mga private sectors na makiisa sa paglulunsad ng panukala. Din po ang mga kumpanya to come up with their own measures on how we cushion the socio-economic impact of this situation in the Middle East. This is our own little way to join the national government in its effort and advice and directives to save as many as we can with regard to fuel consumption or dependency on fuel. Kaakibat nito, pinayuhan rin ang publiko na gumamit lamang ng sapat na fuel upang mapanatili ang sapat na supply ng krudo sa lungsod. Hindi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga barangayan, iwasan po muna natin mga bagay na hindi kapaki-pakinabang, lalo na kung ito'y kukonsumo ng mga gasolina. Sa mga private sector, ulitin ko po, ako po'y nananawagan sa inyo na tayo magkaisa at nasa ganoon naman, may awa ang Diyos, we will survive this. But for the meantime, we do our part. We have to work hand in hand with the national government, local government, the private sector, and the community. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.